Welcome on board mga boards, another day, another vlog. So today ay pupunta tayo kay A-Monster, or sa mga hindi nakakaalam, siya po ang presidente ng WOCPO ng Winner X Owners Club of the Philippines. Kung napanood nyo yung huling vlog ko na nagkabit tayo ng oil pump at water pump, palit din tayo ng oil seal, mechanical seal at shafting. So that time, di ba, medyo tontuwa tayo nun kasi wow, upgrade na. Excited ako nun. Yung ngiti natin hindi maipinta kasi nakapagkabit tayo ng pyesa sa motor natin. Kaso sa hindi inaasahang pagkakataon, natapat pa yata sa atin, nagkaroon ng problema. Hindi naging maganda yung result ng mga kinabit. Hindi ko rin masisi kung mali ba yung installation o kaya naman yung nabili nating parts defective. Hindi natin alam kasi yung pyesa na yun, hindi ko na rin naman siya marerepan kasi parang isang buwan na yata sa akin halos natutulog yung pyesa na yun. Wala lang talagang opportunity na mapakabit din yan agad-agad kasi syempre may mga inaasikaso rin naman tayo naikabit na yung mga dapat ikabit, yung binili natin pyesa, at napalitan din yung ating mechanical seal at oil seal kasi di ba? Kung napanood nyo talaga yung video, yung huling video ko, yung huling upload, makita nyo dun yung shafting ng water pump ko. Meron ng kalawang sa gitna. So sabi nung dalawang kasama ko, malapit-lapit na daw yon sa masira yung aking mechanical seal kasi nga nagkakalawang na yung aking shafting. So syempre, nalaman natin ang tropa ay merong extra. Naglakas loob na tayo na mapalitan yon kasi may extra naman pinacheck ko na, pinatanggal ko na kasi nga ayoko na rin humantong sa nabaklas na tapos babaklasin pa ulit. Kaso ang mali ko, yung pyesa pala na ikakabit na yon hindi pala siya isang set. Hindi ko siya natanong kung isang set ba siya or pala siya, na chapsuy siya. Ibang brand yung shafting, ibang brand yung oil seal, ibang brand yung mechanical seal. So hindi ko alam kung tama ba yung sukat ng mga yon or pare-parehas ba sila kahit iba-iba sila ng brand. And then ayan, may paparinig akong tunog sa inyo. So nung after makabit ng mga yon, ganyan na yung naging tunog. Pa-flash ko sa screen, talasan nyo na lang yung pandinig ninyo, pero obvious naman kung anong tunog yung gusto ko iparinig sa inyo. Ayan, pakinggan nyo. So ayan, narinig nyo na. Ganyan yung naging tunog nung motor ko, na hindi ko alam kung ano ang dahilan, kung anong nangyari dyan, bakit ba ganyan. So tinanong ko kung ano yung brand nung oil seal, mechanical seal, shafting, ganyan. Late ko na rin nalaman na hindi pala siya iisang brand. Yun nga, na-chapsuy siya, magkakaiba. So ang iniisip ko, baka kaya nagkaganon dahil iba-iba yung kinabit, iba-iba ng brand, iba-iba ng pyesa. Although mga replacement parts yun, iba-iba pa rin. So hindi tayo sure kung magkakasukat ba yun kahit iba-iba. Kung noong time na yun nalaman ko na ganun na hindi pala siya straight na isang brand, ganun, hindi ko na siguro pinatanggal yung stock. Kaso yun nga, nasa uli ang pagsisisi. Pupunta ako ngayon kay Press para ipa-check kung ano bang nangyari na dito sa motor ko. Actually binalik na namin sa stock yung aking oil pump kasi ilang araw din namin tinotrouble, ilang araw din ako nagro-road test. Kapag nakabit na namin yung cover, kahit na i-road test namin ng let's say mga 30 minutes, wala naman siyang tunog. Pero kapag naibiyahe ko na ng malayo, let's say pumunta ako ng Manila o makita ko ng DRT, pag uwi ko ng bahay, nandun na, meron na naman siyang tumutunog. So nakaka-alarma lang yung kasing ganun tunog na parang may nagkakaskasan sa loob na hindi mo matrace kung saan. Tapos ang malupit pa nun, nung time na nagpatulo kami ng langis, nung unang beses namin binaklas ulit, yung langis ko ay parang may something, kulay gray na yung langis, may halo ng kulay gray. So naalarma na ako nun. Alam niyo kung bakit? Kasi yung langis na yun, 200 kilometers mahigit pa lang yung natatakbo, pero iba na yung itsura niya. Hindi na siya yung langis na basta nagamit, iba na. Although malinaw siya, pero parang may something particles na tumasama sa langis. So doon ako na-alarma, hanggang sa nabaliw na ako, sumakit yung ulo ko. Troubleshoot kami ng troubleshoot, naburilyaso na yung ulo natin nun. Hindi ko na alam gagawin, kasalanan ko rin.
Ito pa ang worst scenario. Hindi ko alam kasi wala naman ako idea rin doon sa pagbabaklas at sa pagkakabit. Kaya nga pinagawa natin. Yung lining ng motor ko, nung unang binaklas ulit, pina-check ko. Pero bago ko ipa-check yon, meron kasi ako naramdamang kakaibang takbo sa motor ko. Ang lakas ng vibration niya. Tapos kapag syempre nag-engine brake, nagre-rev match tayo lagi pagka syempre 'di ba, pag nakakita ka ng kurbada, hindi naman pwedeng hindi ka magre-rev match diyan o mag-engine brake. Nung time na yon, pag nag-engine brake ako, nung ginagamit ko yung motor ko, merong something na huni o sumisipol kapag ka nagbibitaw ako ng throttle. Same din kapag ka nagpipihit ako ng throttle o let's say nagbibigay ako ng gas, meron ding humuhuni. So doon, nung time na yon, naisip ko baka ako nagkaroon ng problema yung lining ko. Pina-check ko, pero nung tinignan namin yung lining ko, pinabaklas ko, wala namang sign ng damage, wala namang problema, wala namang wala namang naging tawag doon, wala naman siyang sign na sunog yung lining, ganyan. So hindi ko alam kung bakit humuhuni na ganon. So after nun, pinakabit ko na yung lining. Wala naman kaming ginawa, tinignan lang namin yung kondisyon ng lining kung kamusta ba, kasi baka mamaya nandun na pala yung cause bakit nagkakaroon ng gray particles yung langis. So nung pagkabit, nakabit na lahat, no? Nasalinan na ng langis, radiator, yun. So pinag-idle namin sa bahay. Siguro idle to, mga 10 to 15 minutes naka-idle. Tine-check namin talaga at papalamigin namin, idle ulit, palamigin namin, paanda rin ulit, palalamigin, paanda rin. So hindi lang 3 beses o 4 na beses namin ginawa. Maraming beses namin ginagawa yan na nawala yung tunog. Actually nawala yung tunog na pinarinig ko sa inyo. Pero nung kinabukasan na ginamit ko yung motor, doon ko na na-experience yung antigas na niyang ipasok sa cambio. Hindi naman ako nagkakamali sa clutch ng adjustment ko. Nung kinabukasan, nung ginamit ko na siya, pumunta ako sa shop namin. Ito yung kinuha kong pang service. Doon ko naramdaman bakit biglang tumigas yung cambio ko. Yung tipong lahat ng paraan na ginagawa ko kapag mga cambio, mag-neutral lang, hindi ako nahihirapan. Parang nakikipaglaban lagi yung shifter ko. Antigas, parang kailangan mong tadyakan para lang pumasok yung gear. So sinabi ko ulit doon sa gumawa. So tinignan namin. Ang pinakamasakit doon, nung tinignan ulit namin yung lining ko, walang langis. Baga hindi raw pinapasok ng langis, wala raw dumaloy na langis. Tapos yung lining ko ay nasunog. So hindi ko na alam kung anong nangyari. Lumahok yung naging problema ng motor ko, no? Tapos nung kinabit na ulit, wala naman naging problema. Yung tunog yung tunog hindi nawawala. Nawawala siya kapag bagong kabit yung clutch cover. Pero kapag ka naitakbo mo ng medyo malayo-layo na, let's say parang na 10 kilometers pataas, bumabalik siya. Kaso yung hatak ng motor ko, ayaw na niyang ibigay yung hatak na gusto ko. Na kumbaga yung motor ko hindi ko nakilala, parang ganun. Ibang iba na yung naging takbo. So yun, ganun yung nangyari. Kaya ayan, parang pinagsisisihan ko na nagkabit tayo ng oil pump at water pump, no? Siguro dahilan yun kaya kung bakit inabot ng 1 buwan sa akin yung pump at oil pump na hindi nakakabit. Baka hindi talaga para sa motor ko yun. Kung yung mga tropa natin sa kanila okay, hindi ko alam. Kasi sa akin parang ayaw, no? Parang stock is good lang talaga tong motor ko. Kaya ngayon pupunta ako kay Press para ipaayos tong motor. Ayun, mali. Saan yung sabi kong light? Dapat sa gitna, di ba? Yung dark sa likod. Walang So tama. far, good. Gas-gas pa lang, papunta on the way na, pero walang lubog. Nakaligtas pa. Na agapan pa. 800 pesos safe. Save 800 pesos. Next is itong basket. Itong basket price, okay naman. Okay, baklas mo. Sana safe. Magkakaiba ko ulit, diba? Diba lahat?
Yan. So, kung gusto nyo malaman kung anong orientation yan, punta kayo dito. So, ito yung ating clutch basket. So, kung magtataka kayo, mayroong play, natural yan. Huwag lang yung lalakas pa dito. Okay. So, shoutout kay Press, E-Monster, yan, kay Res. Mayroon ditong big bike na motor. Big bike concept. Yan. Meron akong sticker dito eh. Saan na yun? Huli. Tagal na yung sticker eh. Mag-isang taon na. Mag-iwan ako sticker dito kay Press. Kung mga subscriber natin dyan na naka-Winner-X, kung nadadaan kayo dito kay Press, pwede kayong manghingi. Dito lang kayo makakita ng mekaniko na Blondie. Let's go.